Nako, ito na. Pinagdudahan na po itong taong ito. Yan si Orly Gutesa na Marines. Aid at Security ni Congressman Saldico. Sa pagkakataong ito, yan po ay ipinakilala at dinala ni Senador kung maging masama, Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, matindi po siyang pinagdududahan. Mukhang fake na testigo raw. Pati yung kanyang notary doon sa kanyang sinumpang salaysay ay fake daw po. Dahil yung abogadong nakalagay doon sa kanyang dokumento, nag-deny na hindi daw siya nagnotary ng dokumentong yan. Naku, isasabit dito si Marcoleta, abogado si Marcoleta, tapos senador, at siya ang nagdala ito. Napaniwala siya na ito ay totoong testigo, na ito po yung nagturo na si Saldico at saka si dating Speaker Romualdez ay tumatanggap ng mali-malitang pera. Napakaraming perang dinideliver daw sa bahay ni dating Speaker Romualdez at saka ni Saldico. Pero ngayon ay pinagdududahan ng kanyang mga sinasabi. Kayo po, ano po ang inyong masasabi dyan? Matindi po yung mga reaksyon ng taong bayan tungkol dito. Alam naman natin, bilang background lang po, si Congressman Marcoleta galit yan sa mga congressman at galit yan kay Speaker Romualdez nung siya ay congressman pa lang under ng party list law. Dahil siya po ay tinanggal sa mga member ng committee, vice chairman ng committee. In other words, talaga kung hindi siya binigyan ng kahit anong pabor ni Romualdez nung siya ay congressman pa lang. Yun ho yung kanyang background. Hindi talagang maganda ang kailang relasyon. Dahil itong si Marcoleta noong congressman pro-Sara, pro-Duterte. At nang tumakbo, nasa ilalim talaga sinuportahan sila ng mga Duterte at nanalong senador. So yan po yung background niyan. May malalim na hindi magandang relasyon between former Speaker Romualdez at mga kongresista na malapit kay Romualdez nung panahong yon. Itong si Senador Marcoleta. At dahil dyan, siya po yung nagdala at nagpakilala dito kay Orly Gutesa. Tauhan daw ni Congressman Saldico mula pa noong 2004 na siya ay aktibo pa nung nasa Philippine Marines. Pero nagretiro na daw at ngayon ho ay naging driver at saka aid na rin po driver at taga-deliver daw ng mali-malitang basura ang tawag nila, mali-malitang pera sa mga politiko galing sa Ghost Project at kung ano-ano pa. Wow! So napakatindi po nung kanya sinabi. Pero ngayon po ay lumabas na ang pagdududa sa kanya. Talaga bang siya may alam? O kung merong Ghost Project, meron bang Ghost Witness? Multong testigo? Yun ang tanong. Ito bang si Orly Gutesa ay totoong testigo o multong testigo? Abay, tao naman talaga siya nagsalita. Yan po yung tanong ngayon. Nadala-dala at ang nagpakilala ay si Senador Marcoleta. Bilang background, si Marcoleta hindi rin, obvious naman na hindi siya kontento nang siya ay mapalitan as chairman ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay si Ping Lacson na may hawak. Yan po yung more or less mga background. So tayo ba'y maniniwala o hindi? Nasa atin na yan. Pero kaya ko lang tinalaki ito para lang malaya tayo mapag-usapan ito. Sana hindi mapagtakpan ang totoong istorya. Ang totoong istorya may korupsyon sa pera ng bayan sa mga project ng pamahalaan. Mula 2016 hanggang 2025 itong taong ito. Iyan ang totoong issue. So kailangan i-evaluate na mabuti ng Department of Justice, Independent Commission, ICI, for Infrastructure Investigation, tungkol ho dyan sa mga naglalabasang ito. Baka kasi nahaluan ng kaduda-dudang testigo dahil merong political agenda o merong mang personal agenda ang nasa likod nito. Aba, hindi po maganda yan. Hindi lalabas ang katotohanan. Huwag naman yung linlangin ang taong bayan. Ninakawan na ang taong bayan, niloko nyo ang taong bayan, patuloy pa rin lulukuhin kung totoong ito ay fake na testigo o
huwad na testigo at wala naman ho talagang alam, nagkunwari lang. Marami na ho kasing fake na testigo na humarap sa Kongreso at Senado in aid of legislation investigation nung araw pa until now ay mukhang nangyayari. Matindi. Okay, ano yung masasabi yan? Samantala, ito pong hindi lang ho DPWH, uulitin ko pati yung Commission on Audit COA, Department of Budget and Management, dapat sila po ay imbestigahan din. Kasi ho nakakadudang napakabilis ilabas ang pondo ng mga request ng mga proponent na senador at congressman at na ilalabas kaagad ng DBM ang pondo na itatransfer sa Department of Public Works and Highway at na ipapatupad ang mga proyekto. Tapos, ay na nga, substandard at saka ho, ghost project. Ang tanong, di kaya kumita rin o kasama sa partihan ang COA at saka DBM? Ang DBM po ang siya naglalabas ng lahat ng budget ng mga departamento ng pamahalaan under Executive Department. Sila ho, sa kanila bumabagsak ang request ng lahat ng ahensya ng gobyerno pag nahingi ng pera, kailangan ng pondo. Sila ang nagre-release niyan. Sila ba'y nagre-release ng wala kahit na katiting? Ito namang COA na ang trabaho ay magbantay ng pera ng bayan ay nakakaduda nga kasi yung Lipana, Commissioner Lipana, isa sa mga commissioner, impeachable official, ay nakaalam din sa project dahil yung kanyang asawa, kanyang pamilya, kontrakto. So, hindi lang DPWH. At pagka napatunayang sumasabit at sabit ang DBM tungkol sa pag-release ng pondo, abay napakarami po ng mga dapat imbestigahan. Kasi uulitin ko, dumadaan sa DBM ang lahat ng request. Kung meron silang gustong priority na bigyan ng pondo, kaya nilang gawin. Kung pwede nilang i-hold bago i-release ang pondo, kaya nilang gawin. Kaya nga ho, dapat silang malaman din. At inamin nila sa release lang na release, wala silang monitoring, wala silang kapabilidad, i-monitor kung saan napunta ang pera. Di ba dapat pag nag-release ka ng pondo ng taong bayan, pangalagaan mo, siguraduhin mo na nagagamit ng tama. Yun ang obligasyon ng mga nasa gobyerno. Pero itong DBM, release lang ng release. Baka nga may kapalit din commission. Ilang kayang porsyento ang pumabalik sa kanila? Nagtatanong lang po. Kasi kaduda-duda na napakabilis yung maglabas ng pondo pag politiko ang nag-request. Yung politiko, yan ang proponent ng lahat ng project sa Luzon, Visayas at Mindanao. Malala ang sitwasyon. So hindi lang kontraktor, hindi lang taga DPWH, hindi lang proponent, pati ang pinanggagalingan ng pera ay posibleng mayroong ding kinalaman. Garapalan po. Garapalan sa Executive Department, Kongreso at Senado at pribadong sektor ng mga kontraktor ang nang abuso sa pera ng bayan.